Kapapasok lang po na balita yung mga disqualification na ipinail po sa mga tulpo o para sana sa mga tulpo ay dinismiss po ng Comelec. Basahin po natin itong balita ng Philippine Star. Ang sabi po dito, Comelec dismissed the disqualification case filed against 5 tulpo family members running for seats in Senate and House. The petition was dismissed due to its insufficient form as the petitioner failed to provide copies of the Tulpo Certification of Candidacy o COCs. So ayan na po, dinismiss na nga po ng Comelec yung mga piniled na disqualification para sa mga Tulpo brothers. So ibig sabihin, tuloy-tuloy na po ang kanilang pagtakbo. Wala na po mga kadlang. So ngayon, ilang tulpo na po ang tatakbo bilang senador? Dalawa, tapos magiging 3 na po sila. Kasama po si Senador Raffy Tulfo. Ang kapatid niyang tatakbo ay si Erwin Tulfo at saka si Bitag. Diba? Sila pong dalawa, kaya maging 3 po sila kapag nananalo po yung dalawa na yan. Bah, 3 brothers bilang senador kung mananalo. Grabe mga idol. Grabe. Tapos yung asawa ni Raffy Tulfo is congressman, yung anak niya congressman. Grabe, di ba? Buong pamilya mga idol, talagang may hawak na posisyon sa gobyerno at matataas pa, congressman at saka senador. Anak, asawa, kapatid. Ngayon ang nakaupo bilang congressman, Erwin Tulfo, asawa ni Raffy Tulfo, anak ni Raffy Tulfo. Tapos ngayon tatakbo naman yung kapatid niya na si Bitag pagka senador. Silang dalawa ni Erwin Tulfo. So, kapag nanalo yung dalawa, so 3 ng mga Tulfo sa Senado. Kaya magiging 3 brothers senator na ang Tulfo kapag nanalo. Si Erwin Tulfo at saka si Bitag. 3 na po sila. Tapos asawa pa ni Raffy Tulfo, congressman, anak niya congressman. Grabe mga idol, grabe. Tulfo, napakarami na po nilang opisyal sa gobyerno mga idol. Isang buhos lang ang pumasok si Raffy Tulfo bilang senador, panalo kaagad. Si Erwin Tulfo hindi naman tumakbo yan ng politika sa DSWD, tapos hindi siya na-appoint, hinarang po yung appoint niya. Tapos bigla siya nagiging congressman. Yan ang swerte. Hindi ka tumakbo bilang congressman pero bigla kang nagiging congressman. Di ba? Pwede pala yung ganun. Hindi ka tumakbo pero nagiging congressman ka. Ganun kalupit, di ba? Pwede pala. Grabe, no? Hindi siya tumakbo bilang congressman pero nagiging congressman. Samantala, inappoint din siya ni Bongbong Marcos sa DSWD. Kaso pagdating sa appointees talaga, dahil marami nga pagmimitingan kung i-appoint ba talaga siya, approve ba, hindi siya na-approve dahil question dun sa legality ng niya, yung ba siya, US citizen ba siya o Philippine citizen ba siya, na question siya doon, hindi natuloy yung appoint niya. Tapos pagkatapos nun, hindi siya naging DSW talaga dahil hindi siya nakapasa doon sa appointees, nagiging congressman. Grabe, no? So ibig sabihin naging congressman si Erwin Tulfo ni isang boto. Walang bumuto sa pangalan niya dahil hindi naman siya tumatakbong congressman, di ba? Ganun. Pwede palang ganun, di ba? Grabe, no? Pagka marami ka palang kakilala o may kamag-anak kang may party list na grupo at gusto kanilang iupo bilang congressman, pwede pala yun. Kahit di ka tumatakbo. Yan nangyari nga di ba? Pwede pala yung gano'n na maging congressman ka. Magiging congressman ka kahit di ka naman tumatakbo. Yan na po si Congressman Erwin Tulfo na tatakbo ngayon bilang senador. Kasama si Bitag. At mga congressman naman ay si anak ni Raffy Tulfo at asawa ni Raffy Tulfo. Tulfo po nasa politika na po. Silang lahat nasa politika na po sila ngayon. Sana kung mananalo man sila, na huwag magbago yung mga ugali nila.
Dahil si Rapi Tulfo nga sana na inaasahan natin na magsasalita para sa bayan natin. Parang sobrang tahimik po ni si Rapi Tulfo ngayon sa mga isyu. Hindi po siya nagsasalita. Kaya ng mga BICAM, sa PhilHealth, hindi po nagsasalita si si Rapi Tulfo. Tahimik po siya. Mga pangyayari ngayon. Ang tuloy-tuloy niya pong trabaho, yung ganun pa rin nung nasa siya, yun pa rin ang niya. Pero sa mga BICAM na pinagkaguluhan na, tahimik po siya. Wala po siyang walang sinasabi. Hindi natin po maririnig kung ano po ang masasabi niya doon tungkol yan sa mga ganyang pinagkaguluhan ngayon. Inaasahan po natin yan na siya magiging boses ng bayan. Pero wala tahimik. Walang nangyari. Asahan na sana natin na talagang may magsasalita na kontra sa mga kurakot. Pero sa panahon ngayon, sobrang tahimik po. Yung Senador Rapi Tulfo. Inaasahan sana natin na pag may mga ganyang malaking usapin na bilang korupsyon ay dapat naririnig din po natin siya na dahil kontra korupsyon siya ang sinasabi doon, di ba? Ayaw na ng mga korap na tao, ayaw na ng mga nang-api. Pero wala po tayong naririnig. Hindi po natin alam kung anong dahilan kung bakit hindi siya nagsasalita sa mga ganyan. So yun lang mga idol. Tulfo Brothers, tuloy po ang takbo bilang senador dahil didismiss na nga po ng Comelec yung disqualification case laban sa kanila. Good luck sa inyo mga idol. Solid po tayo mga idol. Tignan yung kulay natin mga idol sa likod.